Hello guys, welcome back to my channel, Wanderlust here. Ngayon, we are going to a very Instagrammable place. Hindi muna tayo mamundok ngayon. Instead, we are going to a farm. By the way guys, sa mga gustong pumunta sa farm na to, ilagay ko na lang yung complete details kung paano ang pagpunta doon. Just get into the MTR and hop in a bus, of course. At baba na lang kayo sa Sukuan bus stop. Just closely follow the directions or mga signs. Laging sundin ang dinidikta ng utak, huwag ang dinidikta ng puso. Ganon din sa mga pag naglalakwatsa tayo. Para hindi ka maligaw, laging sundin kung ano yung tama. Guys, this is the Shunsamyun farm. It is located in Santinionlong. This farm has an area of 7,000 square feet. Ayan. At iba't ibang uri ng sunflower ang meron dito. Hindi lamang basta kulay na yellow, yung pinaka-common na yellow, kundi meron silang red. At saka hindi lamang sunflower or mga flowers ang mga magagandang tanawin dito, ngunit meron silang mga beautiful places na kung saan sinet up nila for you, for the people na makapag-enjoy ba. At sa pagpasok dito guys, meron pala silang $50 na parang maintaining fee nila. For the $50, for the worth of $50, you can take photos as many as you can. This farm open at 9 AM until 5 in the afternoon. Ayan, just enjoy guys. Leave nothing, take nothing, but plenty of photos and memories. Ang bulaklak minsan parang pag-ibig din ano. Ang pag-ibig pala parang bulaklak minsan. Kailangan diligan kasi pag hindi, ito ay matutuyo. This flower guys is parang hindi siya ganun ka-healthy kasi nga, 'di ba? Sabi ko nga, kailangan inaalagaan 'yan. Pero alaga naman ito. Ngunit katatapos lang kasi ng winter kaya ganyan, hindi ganun ka-healthy. And this farm blooming yung mga flower dito during summer, siguro mga between May, June or July. Ang ganda ng mga bulaklak, 'di ba? Pag alagang-alaga, katulad din 'yan ng jowa mo. Pag alaga ka ng jowa mo, talagang blooming na blooming ka, pero pag hindi. Ayan yung mga sunflower.
Actually, parang kakatanim pa lang siya. Hindi siya ganun ka taas kasi. Dapat kasi medyo lagpas tao yan. Pero as of now, hindi siya ganun kataas. Bagong tanim pa lang. And sa other side niyan, talagang wala pang bulaklak. Sabi nga, wag mo nang hanapin kung anong wala. Matuto ko na lang makontento kung anong meron. O diba? Just enjoy kung anong meron dyan ngayon. Kaya wag na tayong maghanap ng mga matataas na mga bulaklak. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Yung bulaklak din pwede mo ring ihalin tulad sa kagandahan ng isang tao. Very lang siya talaga. Meron lang siyang certain time na namumulaklak. After that time, malalanta na, wala na. Parang tao lang din. Over years, the beauty will fade. Pero yung inner beauty ay yun ang maganda na dapat nananatili. This is the place na parang sinet up lang nila. Parang mga aesthetic, hindi yan mga natural na mga flowers. Pero maganda din. Actually guys, merong nagsushooting dyan, nadaanan namin. Actually guys, sabi nga nila, beauty is in the eyes of the beholder. Minsan, pangit sa paningin ng iba, para sa'yo, maganda. Depende naman yun sa tumitingin. Kung minsan, kahit gaano kaganda, pero pangit pa rin sa paningin niya. Iba-ibang mata ng tao, di ba? Pero para sa akin, lahat maganda. It is just a matter of appreciation sa mga bagay-bagay. Ito yung gladiolus, meron sa kabilang side niya na parang bagong tanim. Ito naman yung lavender. And guys, maraming salamat sa inyong lahat. So yan yung ating parang souvenir nila, giveaways na flowers. Paglabas mo, ibalik mo yung ribbon nila. Diyan ang ibigay sa'yo. Kinuha ko yan, nilagay ko sa vase, dinala ko sa bahay. O, diba? Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Wanderlust here. Isa lang ang sinasabi ko sa inyo na whatever you do in life, make sure that it makes you happy. For in life, there is no rewind, only flashback. So, make the most out of it. God bless everyone and see you on the next one. Bye!